Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong maulan na Sabado. Tanghali na, malauna na pala mga lods, no? So maulan ngayon sa labas namin, kaka-carwash ko lang, biglang umulan, bad trip talaga, no? So ayan, mag-update tayo ngayon. Grabe yung news natin ngayon mga lods, yung adoption, tapos yung issue, no? Sa mga crypto, lalo na yung WL5 at syempre sa Axie Infinity, ay hindi pala, sa XRP pala, mga idol, no? So ayan, may mga comment kasi ako nakita sa comment section tungkol sa Axie Infinity eh. Babalik na daw mga idol, no? Matindi na yung pagbalik ng Ronin, yung bawi nila, sasabay daw sila sa bull market. Ano sa tingin nyo? Kaya bang gawin yun? Nabubuhay na ba ulit ang ating mga NFT games? Kasi yung NFT games natin, nung nakarang cycle, talagang to the moon yan. Mga Lodi, at as in, na-interview pa o nabanggit pa ni Joe Rogan. Nakakilala niyo si Joe Rogan yung sa podcast niya. Nabanggit niya pa yung Axie Infinity doon. No, yung SLP kung gaano pumalo na sobrang taas mga idol. Ganun kalupit yung NFT dati. Yung Axie Infinity nabanggit pa ni Joe Rogan. Sabi nga ni Joe Rogan, that's crazy. Mga ganun pa siya, oh. Mga idol, intindi, di ba? So ito yung ating crypto bubble muna. Bago ang lahat, palike muna ng ating video mga Lodi. At syempre, kung gusto niyo ng ganitong update, everyday news, hindi kayo nahuhuli sa balita, global trending news dito sa Twitter or sa X mga idol, wag na kayo mag-subscribe. Ayaw nyo ata eh. So, ayan. News na tayo ngayon. Crypto bubble natin sa hours, medyo pump lang yung kulay green, mga Lods, at yung iba downtrend na. Pero hindi naman mga malalaki, puro 0.1, 0.2, 0.6, 0.5, so ayan lang siya. Pero sa day natin, medyo kulay green naman sila ngayon, mga Lods, no? Kung titignan nyo nga yung ating mamaya na yung ating chart. So punta muna tayo dito sa news natin, no? Eto na, punta na tayo sa Bitpinas bago ang lahat mga Lodi. So eto na nga, no? Crypto now available to more Union Bank apps. Eto kasi yan mga Lodi, oh. Yung 10th largest Philippine bank began rolling out crypto buy and sell feature to more app users. So ano ba yung 10th largest? Ayun nga yan, yung Union Bank mga Lodi. So itong Union Bank na to, sabi ko na sa inyo dati pa, no? So siguro almost 3 years, 4 years kasi 2021 tayo pumasok, 'di ba? 2022, naisip ko na rin 'yan. Sabi ko, paano kaya kung mag-out tayo ng asset natin? Ano kaya ang gagamitin natin? Sas doon ko na napanood yung interview ni Marvin Pabis. Kilala niyo si Marvin Pabis, mga Lodi? Ano ko yung interview niya na sa Union Bank siya, no? So, yun, simula noon parang nag-apply kami dun sa Union Bank. Pero matagal, mahaba yung timeline, mga idol, matagal. 2024 na ata kami nag-apply eh. Tapos yung nag-out kami, 'di ba, nung bumili nga kami ng sasakyan, yung Union Bank talaga nakatulong sa amin. Tapos bukod pa yung talagang binili yung XRP namin noon. XRP talaga yun eh. Binenta ko. So ngayon, nag-iipon ulit tayo bago. Pero yung Union Bank, malaking bagay yan, mga idol, no? At lalo na ngayon, na talagang meron na silang buy and sell, isipin nyo yun, tsaka feature to more app users. So kung meron kayong kumbaga naka-apply kayo sa Union Bank, makikita nyo sa app nyo yun, mga Lodi, meron ng buy and sell doon. Ayan, ng crypto. So goods na goods yan, adoption yan syempre sa ating crypto. Napaka-solid mga idol. At syempre good luck sa mga dyan, mga mag-out dyan. Wala nang problema yung mga idol nating papaldo. Niisip nila, saan kaya paano kaya ilalabas ang aking mga malulupit na kaperahan, sabi ng mga idol natin. So ayan na, binigyan na kayo ng clue, mga Lodi, ng tip, no, dyan sa Union Bank, mga idol. So solid yan, solid yung news na yan, mga Lodi, malaking tulong yan sa lahat, no? So ito pa, mga Lods, no? Trump Media completes deal with Crypto.com acquiring $684.4 million. Ay, hindi pala. 684.4 million Kronos pala, no? Ayun yung Kronos to be staked by Crypto.com custody. So, napansin nyo kung bakit nag-pump, no, nung nakaraan yung Kronos o yung ito nga yung Kronos, dahil nga yan dyan. So, ngayon, tingnan natin kung naapektuhan yung Kro sa news na yan. Medyo mga idol, kasi yung iba talagang drop eh. Yung iba drop, pero yung Kronos medyo consolidation sa taas, di ba? So napaka-solid mga idol. Good news 'yan para sa may Kronos.
sa ano agad, congratulations agad mga lods, no? Yung lalo na yung kasi nabalita natin to noon nagulat tayo. Lah, kasama kinuha ni Trump yung crypto.com, kaya doon bumili ako noon, maliit lang eh. So ngayon parang nag-triple na tayo. Pero kasi bumaba eh. Nung nag-pump yung Cronos, yun parang 3 times o 4 times yung Cronos ko noon eh. Tapos syempre, hindi naman natin i-out yun. So inayaan lang natin. Ngayon, bumaba na ulit siya. So parang mga nasa 2x, 3x. Basta mga ganun, 2x na lang ata mahigit. Yung Cronos na profit natin dyan. Tapos eto, mga Lodi. Sabi dito ng Cointelegraph, Department of Labor pala. It's past time for the Fed to act. Kumbaga parang nahuli ka na. Kaya, parang tama yung sinasabi ni Trump eh. Si Jerome Toulate yung tawag niya rito eh. Sabi ng US Labor Secretary also highlights wage gains, strong GDP, low gas prices. Kasi kung titignan nyo nung nakaraan, nung kahapon ba to, tama, kagabi, 5 ngayon, di ba? Ay, 6 na pala ngayon. So, nung isang araw, nakita nyo yung unemployment claim. Ito yung bad news na good news sa mga crypto, mga Lodi. Kasi dahil bad news to, mga idol, anong reaksyon ng Fed pag naging bad news yung balita dito? Dahil sa balitang bad news na yan, tumaas ng halos 100%. There is now an 100% chance of a September rate cut. And 8% chance that it will be 50 basis points, mga idol. Di ba? So dahil sa bad news na yon, naging good news siya. Mga Lodi, na talagang tumaas ng sobra, na sigurado na magkakaroon tayo ng rate cut. Kasi ang rate cut na inaasahan nila, 25 basis points lang eh. So ngayon, tumataas din yung chance na magiging 50 basis points yan, mga idol. At pag nag-cut yan, tuloy-tuloy na yan. So sabi nga nung napanood ko, kung magka-cut sila ngayon, malamang sa October, mas malaki yung cut nila. At sa December, mas malaki pa. So palaki ng palaki, mga idol. So okay lang kung maging 25 basis points lang. Dahil sa October, magiging mas malaki yan, 50, then sa 75 naman o 65 naman sa December, mga idol. So goods na goods to, mga Lodi, sa timeline natin, mga idol, no? Sa talagang ang ganda ng news na yan. Ito, ang ganda ng bad news na yan. Ang ganda ng bad news na yan. Ano masabi nyo dyan, mga Lods? Tapos ito naman, nako, natabla ngayon si Michael Saylor. Michael Saylor strategy missed the S&P 500 spot. So hindi kasi inaasahan nila yan mga Lodi, makakapasok sila diyan. Kaya lang hindi. No? Ano ang possible reason? Sabi dito ni Grok, tinanong dito, any possible reason ba't di sila nakapasok? Possible reason, MicroStrategy miss S&P 500 inclusion. S&P Index Committee discretion despite meeting technical criteria like market cap and liquidity. Concerns over volatility from heavy Bitcoin holdings and reliance on crypto gains for profitability may have factored in, sabi, no? Per reports from Protos and Coindex new window December 25. So ito 'yon, mga Lodi. Kaya sila hindi nakapasok. Kung hindi sila nakapasok, meron bang nakapasok, mga idol? Sino 'yun? Ito na, mga Lodi. Kung hindi sila nakapasok, ang nakapasok ay ang Robinhood. Robinhood is being added to the S&P 500. Congrats agad, mga idol, no? Malaki-laking issue yan. Ay, malaki-laking news yan. Issue tuloy. Malaking news yan. Big news yan para sa Robinhood, no? So, congratulations agad yan. So, punta na tayo dito. Grabe to, mga Lodi. Isipin nyo, WL5 has confirmed that 272 wallets, mga Lodi, 272 wallets have been blacklisted. 'Di ba nung una ang issue lang natin si Justin Sun. So ngayon hindi lang pala wallet niya, mga Lodi, 272 wallets ang kati niyan. Lalo na yung may mga malalaking invest, mga Lodi, no? But why? Walang nakalagay. Sinagot ba? Ayan. Most of them are tied to phishing activity. Ayun yung sinasabi dito. So totoo ba to o drama lang? Kasi sabi dito, mga idol, the Justin Sun versus WL5 drama is 100% fake. 75 million investors fighting Trump team 75% investor fighting Trump team while both sides get rich, mga idol, no? So palabas lang ba nila yan at sila ang nagpa-profit, mga idol? Ano sa tingin niyo diyan?
Oh, kaya ako sinasabi sa inyo, pag mga ganyang coins, nilalayuan ko na eh. Hindi na mahirap, masyadong komplikado yan. No, yung mga bagong coins ngayon na merong mga nai-involve na politiko, artista, celebrity, di ba? So, negative ako dito. So, yung mga nag-invest dito, wala akong may papayo sa inyo mga idol eh. Kasi pwede ko namang sabihin na umalis na kayo dyan, pero pwede ko rin sabihin na huwag kayong umalis. Kasi sayang baka matalo kayo. Kasi ang kondisyon dyan, hindi naman kayo matatalo kung hindi nyo ibebenta ng patalo. 'Di ba? Kung kaya nyong tiisin, hintayin nyo na lang hanggang mag-break even kayo. Umabot kayo dun sa mismong invest nyo na, oy, ito na, kumbaga nabawi ko na. And then, sibat na, bounce na kayo. 'Di ba? Kasi once na baka maging greedy pa kayo, GG mga lodi. Isipin nyo mga idol, yung WL5. Kung kayo is nag-invest mga idol, no? Kung kayo nag-invest sa WL5 ng max natin. Kasi bago lang naman 'to eh. Nung mga nandito yan sa 17 pesos, o sabihin na natin dito kayo nag-invest kasi na-hype 14 pesos. So ngayon nasa 10 pesos siya. Ang laki ng aangatin niyan bago kayo mag-break even. So dahil bull run naman ngayon, anong sabi nga sa bull run, mga lodi, lahat naman nagpapump eh. So pwedeng maka-break even kayo diyan kung hihintayin nyo. Pero kung ibebenta nyo yan ng talo kayo. Ganun yun. Wala tayong magagawa doon, mga lodi. Diba? So, ayan yan. Parang ano lang daw to, drama lang daw. Naiisahan tayo ng mga, ano na to eh. Parang influencer na to mga to sa crypto eh. Kasi syempre si Eric Trump, yung mga anak ni Trump, di mo naman, ano yun, ipopromote nun, yung coins na meron sila. Diba? Bago nga niya i-promote siguro yun, bumili muna siya. Halimbawa, ako si Eric Trump. Nako, talo ko ngayon Ano ba yung mababang coins ngayon? Pwede kong sabihin na, uy, mababa yung mababa yung B-chain. Sige, bibili ako maraming B-chain. Tapos bukas magpapa-interview ako. Di ba? Pagka interview sa kanya, alam niyo B-chain, napakaganda din niya na tiniisip din namin na makipag-partner ganun, di ba? Syempre, anong epekto nun sa mga makikinig sa kanya? O sabay pagka nabawi niya na yung talo niya sa B-chain, o kaya umangat yung B-chain, benta niya na. Tapos hindi niya naman gagawin yung sinabi niya. Pwedeng ganun, di ba? Hindi niyo pwedeng i-demanda o hindi niyo pwedeng kasuhan kasi papardonan lang ako ni daddy ko. Ayan ang sinasabi ko sa inyo mga lods. No? So, ingat-ingat News, SEC news mga lodi. The SEC just launched a cross-border task force to crack down on fraud, pumps and dumps, and shady foreign actors targeting US investor. Ayan Etong crypto task force na to mga lodi, malaki yung gagampanan nito lalong-lalo na ngayong bull run. No, at mabibisi to sa bear market kasi doon na maglalabasan yung mga yan Doon na maraming matatalo mga lodi. 'Di ba? Sa bear market, nako, maraming mauubos doon. So maraming magrereklamo doon. So yung etong mga crypto task force na to, sila yung mga mag-iimbestiga diyan. Ito naman kasi cross-border task force to mga lodi. So anong gagawin nila diyan? Sinong tutulong sa kanila? SEC announced formation of cross-border task force to combat fraud. Washington DC, September 5, 2025. The Securities and Exchange Commission today announced the formation of a task force that will strengthen and enhance the division of enforcement efforts to identify and combat cross-border fraud harming US investors. Sana nga mga lodi, meron silang makasuhan, meron silang mapakulong o meron silang mahuli. Kasi kung wala naman, hindi matatakot yung mga gumagawa ng ganyan. 'Di ba? Wala rin pakialam yan. Wala naman nakasuhan yan Puro ganyan lang yan Para mga Pinoy yan mga wala na huli yan. Wala na huling na scammer o kaya mga plunderer. No, mga walang nahuhuli, puro salita lang Pero sana nga meron mga idol Kasi ito yung ating last news natin to. So alam niyo naman yung Litecoin medyo mainit talaga yan Pagkatapos ng Bitcoin, Maxi, inatake yung XRP and then sumuko na lang sila. Ganon din sa Ethereum, pakunti-kunti sa Ethereum. Tapos naging Chainlink.
Tatandaan nyo yung Chainlink, di ba? So ngayon, Litecoin naman ang umatake, mga idol, no? Sabi dito, it is the decision of this court that you have been weighed and found unwanted. As in, we all agree we don't like you. So sila, wala naman silang packs na binibigay, mga idol. Ayaw lang talaga nila sa XRP. Ayaw namin sa'yo kasi sapaw kami sa'yo. Ganun lang yan. Ayaw namin sa'yo kasi ang galing-galing mo. Kami, nawawalan kami ng silbi pag nandiyan ka na. So parang ganun yan. Sabi dito ngayon ni Patrick, clearly, XRP is the black sheep of the crypto market. But remember, the black sheep of the family is always the smartest and most successful who didn't conform the group. Think of their lesser siblings, no? Ayan, mga idol, no? So, kumbaga, ito yung malupit talaga, mga lods. Alam nyo, medyo nagsasawa na rin ako sa mga ng mga umatake sa XRP kasi bandang huli mananahimik na lang 'tong mga to, mga idol, no? So, ayan. Ayun yung ating news ngayon. Brief news. Brief lang 'yan mga lods kasi naka-brief lang din ako ngayon Brief news. Mixing balita lang ngayong Sabado, mga idol, no? So, check ko kung makakapag-update ako mamaya, mga idol. Medyo manonood na lang kami dito sa bahay. May multo. Ayan, mga lods. No? Mamaya, try natin mag-news mamaya, mga lodi, no? Abol tayo dyan, mga idol, no? So, ayan. At syempre, bukas, everyday naman yan, mga idol, no? So, ayun lang muna tayo ngayon, mga lods, no? Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung description dyan sa baba ng video natin. Maraming bonuses at discounts dyan, mga lods. So, kita-kits tayo ulit sa susunod na video, mga idol. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Keep safe, everyone. Peace. wala lang subscribe, ang galing, pinaikli,